Okay, magandang umaga sa Panginoon at magandang umaga po sa ating lahat. God gave us this beautiful day. Do you believe that? Ang mga hindi nakadalo, lugi. Kasi God gave us a beautiful day to experience His goodness and His love. So, sa isang araw na hindi mo maranasan ng Diyos, hindi mo matatawag na kompleto ang araw na yon. So, billions of people in this planet, some are sleeping, some are having a good time. Pero sa umagang ito, parang napili yata tayong lahat na gisingin para maging parte ng kanyang gawain sa umagang ito. Are we blessed? Amen. Ito siguro sasabihin ko na isi-share ko sa inyo. Pagbubuksan niyo yung paper na binigay sa ating handout, bakit yung speaker parang iba ang pangalan? Na iba yata ang napuntahan. So, I was born in Holosulu in a family of Islam. And lumaki ako at nurtured with Islamic faith. And then, God gave me an opportunity to go to Saudi Arabia way back 1990. And then, sa lugar na yun, tuwang-tuwa ako kasi ito na yung ginagastosan ng napakaraming Muslim para mag-pilgrimage at mabuo ang pagiging Islam namin. So I landed a job in Saudi Arabia where my family was so happy and I was happy as well. Hindi ko rin alam kung bakit kailan pang pumunta ng Saudi Arabia sa lugar na ayaw kay Jesus at doon mo siya makilala. And that's a different thing. Kailangan talaga sumakay pa ng eroplano, pumunta pa doon, and the rest is history. But that is not our topic today. Ang pamagat po ng mensahe ng Lord para sa atin, thank you pala, kasi yun ang madalas nakakalimutan natin, magpasalamat. Di ba tayo nagpapasalamat na we are inhaling and exhaling today? Di ba? Inhale, exhale. Binigay yan ng Diyos sa atin sa araw na to. Alam niyo mga kapatid, pag inhale lang ang binigay sa inyo, wala kayo dito ngayon. Dapat pairs nila. Inhale, exhale. So, para rin blessing, pag tinatanggap mo, dapat binabahagi mo rin. Hindi pwedeng tanggapin mo lang ng tanggapin. Kasi dinisenyo ng Diyos ang lahat-lahat cyclical. At nakita natin, paglabas ng araw, sa dakong ito, dito naman lulubog. Hindi pwedeng magpalit sila. Kasi ganoon na pagkadisenyo ng Lord ang lahat. Everything designed by the Lord in its proper orbit and proper place. Siguro dinisenyo din ng Lord na nandito tayo sa umagang to. Kasama siya. So we inhale, we exhale, and that's one thing that we should thank God. Because time goes by so fast, time can be our best friend or best enemy. Pagkapos ka sa oras mo, galit ka sa time. Tama po ba? Ano ba to? Ang appointment ko ganito, nagmamadali, tapos may traffic pa, may ganito pa. So, parang galit na galit ka sa oras pag kapos na kapos ka. But, pag marami kang oras naman, then you will experience that time is your best friend. Ay, relax tayo ngayon. Let's go to Subic, let's go to Boracay. Kasi may time ka eh. So nakita natin, ang time talaga, andyan lang. Pwede siyang maging kaibigan mo, pwede mo siyang maging kaaway. Ecclesiastes chapter 3 verse 2 says, there's time to be born and there is time to die. Sabi dito, a time to be born and a time to die, a time to plant and a time to uproot. Sa Tagalog, ang panahon ay ng pagsilang at panahon ng pagkamatay, ang panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbunot ng tanim. So nakita natin may panahon may panahon sa bawat ginagawa ng tao. So nakita natin, nandito tayo, we gave our time. Actually mga kapatid, hindi nga dapat isipin, mag-worship kaya ako ngayon or hindi. Kasi mga ganong bagay hindi na iniisip. Dapat nasa system na talaga nating hanapin ang ating tagapaglikha. Takatagpuin natin ang ating maker. And actually, we're designed because we really belong to God.
Kaya we're blessed we're here. Kasi wala tayo sa ibang lugar. So yung ibang tao, naghihilik, natutulog ngayon, but we're here because tayo yung nabigyan ng conviction to be part of His day sa araw na ito. Time to be born, time to die. Nakadesenyo rin yun. Parang sunrise, may sunset. Kaya if you're going to talk about 10 years ago, actually, mga kapatid, you are younger yesterday than today. Tama po ba? Mas bagets ka kahapon kaysa ngayon. Ngayon, tumanda na naman tayo. We're older today than yesterday. Time flies. Napaka ano po ng oras talaga. Pag hindi mo babantayan, mapag-iwanan ka. Before nga, because I'm a fashion designer, akala ko, sabi ko, maging designer lang ako, sisikat kasi I'm from Mindanao, sikat lang ako sa Mindanao, okay na. Okay na yung lahat. So when I went to Saudi Arabia and worked for the royal family for a long time, 18 solid years in Saudi Arabia. So doon nagsimula ang day by day, dinala na dito, hanggang ang dami nang nangyayari. So I really thank God. Kaya thank you pala ang pamagat dito kasi akala ko mali. Akala ng pamilya ko mali yung pinasukan ko. 3 years akong hindi kinibo ng pamilya ko at 3 years din akong pwedeng hindi umuwi sa Mindanao. Sabi nga ng kuya ko sa akin, umuwi ka dito, isang bala ka lang. So I stayed long abroad and I spent my holidays in other countries like Europe and America. Hindi ako umuwi kasi takot akong barilin. Then I went through with my journey with the Lord. Nakita ko na wala pala akong dapat katakutan pag may Jesus ako. So nilabanan ko at I was abandoned by my family at siguro sa mga ibang nakapanood sa mga lumabas sa TV about my life kasi nung umuwi ako sa Pilipinas, they showed many stories about my life. But that is not the important thing. Nakita ko na, akala ko, when I went to Jesus, maraming things na mababago. Tama, nabago kasi hindi na ako kinakausap ng pamilya ko. Nabago kasi sabi ng mga kapatid ko, you're not part of us anymore. At sabi pa nga ng tatay ko, I have 6 children. If one will die, I still have 5. Ganun ka-tough. I came from a very conservative family. My father's in the politics. So, medyo ang hirap labanan ng ganung klaseng giyera. But when I entered and experienced Jesus in my life, I gave time. Sa lugar na ayaw si Jesus, doon ka naman binigyan ng oras ang pagkakilala ko kay Jesus. I spend time, our Bible study is 4 a.m., ginigisingan ko yun. I have to be in the Bible study every 4 a.m. ng Thursday ng gabi. Akala ko, nagtitiis ako, in fact, nag-i-enjoy ako. And then, until today, hindi ako makapaniwala na tatayo sa harap ninyo para mag-deliver ng word. But this is what I love to do. To share the good news, to share the goodness of God. And it happened to me, and it can happen to you. Kaya binibit-bit ko tong kwentong ito kasi while we still have time, para hindi tayo magsasabing, thank you pala. Ang dami niyang ginawa sa buhay ko. I thought it's only my family who can do that. But when I returned back to the Philippines and start serving sa Bulwagan pa, sa Folk Arts pa that time, our dear Pastor Ed said, huwag ka nang bumalik sa Saudi, dito ka na. Sabi ko, wala tayong kikitain dito, Kuya Ed. Mura ang damit dito. Diba? Doon, limpak-limpak ang bayad sa mga magagandang damit. Dito, walang budget. Sabi ng Kuya Ed, nilikha ka ng Diyos na Pilipino, pagpapalain ka niya sa Pilipinas. That particular word was very strong to me. Sabi ko, I don't have family in Mindanao. They don't like me anymore. So, I think I have to give my time fully to the Lord. Dito ako sa Pilipinas. Alam niyo mga kapatid, doon ang kinikita ko sa isang buwan, nung nagstay ako sa Pilipinas, kinikita ko na lang siya ng isang linggo. Grabe pala ang pagpapala na nandito sa Pilipinas kung alam mo talagang Pilipino ka. So God created me Filipino para i-bless sa Pilipinas at binigyan ko rin ng oras yon para hindi ko sasabing thank you pala. So may time ang lahat mga kapatid. Time to plant and time to uproot.
may time lahat ng bagay. So if we don't know how to use time and maximize it, tayo yung kawawa. Tayo yung talunan, tayo yung lugi. So, mapag-iwanan tayo ng panahon kung hindi natin ma-maximize ang mga bagay. We will miss so many things if we let time just simply go without appreciating every moment of it. Importante pong i-appreciate ang time. Importante pong pahalagaan ng oras. Kasi life is so short. And we should not make it shorter. Nakita natin, never miss the opportunity to tell people and the people that are dear to you, I love you. So kung may pamilya na nandito ngayon, nasabi nyo na ba this morning sa nanay nyo, sa tatay nyo, sa kapatid nyo, I love you. Sabihin natin ngayon sa katabi natin, I love you po. Sabi, hindi ko naman kakilala tong katabi ko. Bakit ko sasabihin, I love you? Why? We are one family in the Lord. Amen? We celebrate love every day. Araw-araw natin celebrate ang love. So, ang mga taong nakikita mo dito, kahit hindi mo kamag-anak, magkikita rin kayo sa langit. So, sabihin mo na ngayon, I love you. That's why we are sharing love every day. Dapat araw-araw natin binabahagi because time is so short. Even God who promised, sabi niya, I gave you life and have it to the fullest. It is a God of eternity. And He talked to us because our time is limited. Tama po ba? Our time is so limited. Yung mga maarting, ayoko mag-attend ng party. Mag-party na kayo. Kailan pa kayo mag-party pag 90 na kayo? Wala na mag-imbita sa inyo kasi tinatawag na kayo ng lupa. While you are young, go out and enjoy, have time. Maximize everything. Travel the world. Ang hirap pag marami na akong ipon, saka ako mag-travel. 95 ka na nakatodo ng ipon. Mahirap naman mag-travel, naka-wheelchair. Diba? So while you are young, go out. Ako naiingit na sa mga kabataan ngayon because at the age of 20, 22, they can already go to Hong Kong, they can go to Boracay on their own. So I think that's beautiful because life is really short. There is time to be born and there is time to die. So importante alam natin kasi yung mga, marami kasi sa atin, medyo kuripot. O huwag nyo nang tingnan ang katabi nyo, okay? Marami sa atin talagang kuripot, ipon. Alam niyo mga kapatid, katotohanan, wala naman tayong madadala paglilisan. Dapat ini-enjoy natin ng every moment. Every single 24 hours, it's a gift from God. Alam niyo, pinakahirap-hirapan ng Diyos na ingatan ka sa 24 oras din na hindi ka madapa, mauntog, may slide, masagasaan, masaksak, mahold up, at masunugan. Ang daming ginagawa ng Diyos sa 24 oras para mabuo ka, para buo ka. Thank you pala. Thank you, Lord. Na nandito kami, wala kaming bit-bit na catheter. Hirap mag-worship na may catheter. Diba? Ang daming, totoo, there are many people who can only remember God when they're already in the bed of illness. Lord, diba? While you are strong and available, go and serve the Lord. Celebrate the beauty of life. Totoo yun. Hindi yun basta sinasabi lang kapatid, dapat nai-enjoy talaga ang buhay. Kasi bakit? We have only one life to live. Iisa lang ang buhay. At ang napakasad na part ng buhay na ito, walang U-turn. One-way ticket lang siya talaga. So hindi mo na pwedeng balikan ang kahapon kasi tapos na yung kahapon. Hindi mo rin madaliin pwede ang bukas kasi parating pa lang. What you have is only today. So celebrate, smile. Yung mga nakasimawat kaninang umaga, ngumiti ka na bilang ng buhay mo. Di ba? Ngumiti ka na, wag ka na magalit, wag ka nang mag-freak out. I-enjoy mo na. Kasi bakit? Sayang yung 3 oras na kasimangot ka. Sayang yung 3 oras na galit ka. Pakawalan mo yan. Because what we have is only now. Amen? What we have is only now. We are not certain of tomorrow. Tomorrow is just a promise. Yesterday is over. Today is cold cash. Have fun. Enjoy. Kasi ito lang talagang hawak natin. Hindi pa natin hawak ang bukas at ang kahapon tapos na. Ito lang meron tayo, tapos nakasimangot ka pa, totoo yan, bilang ng oras mo. Kasi bakit? Nanakawan ka na ng saya. So, there is time for everything. Do not kill yourself for small things. Pag mga nakakainis na bagay, maliit lang, pakawalan. Sabi ko sa katulong sa household help namin, Sir, yung binili niyong baso sa Italia, nabasag ko. Sabi ko, talaga?
mahal yun. Sabi niya, oo, mahal yun. Di ba sabi mo, sir, mahal? Sabi ko, mahal yun. Ilan yun? Sabi niya, isa yung nabasag ko. May 5 pa naman, sir, kay 6 siya. O 4 lang naman tayo sabay, basagin mo pa yung isa. Amen? Bakit makipagpatayan ka pa dahil sa basong yan? Di ba? Minsan ang plato, wag galawin yung plato niya kasi bago yan. Bakit palumain bago gamitin? Dapat tini-enjoy yung mga bagay-bagay sa loob ng bahay. Pati canned goods, tinatago dyan, di ba? Ilang taon na yung bakang patay. Di ba? Kainin na kaagad yan pagkatapos ng grocery. I-enjoy ang bawat sandali because that's the only time we have. That's the only time where we can maximize everything. Never miss an opportunity to tell people, I love you. Yun yung paulit-ulit kong sinishare. Don't ever miss the word, thank you. Napasalamatan na ba natin ang magulang natin, kapatid natin, lahat ng mga mabubuti sa ating tao, thank you pala. Kasi importante kami sa iyo. So nakita natin, sabi sa James chapter 4, verse 14, why do you not even know what will happen tomorrow? What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes. Sa Tagalog, sabi dito, ni hindi ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo ay parang usok lamang. Sandaling lumilitaw at agad nawawala. That is very real. Totoo yan. Ang buhay natin ay parang usok lang. Di ba? Yung mga kumari mo, kumpare, yung mga, uy, alam mo ba, wala na si Mari. O, alam mo ba, si ganito, wala na. Alam niyo, next ka na niyan. Di ba? Puro ka na, alam mo, nawala na si ganito. Bakit? Hindi ka ba mawawala? Mawawala ka rin, nauna lang sila. Parang bus lang yun, may first trip, second trip, third trip. May fourth trip, ikaw na yun. So, dapat aware ka doon, kaya dapat i-maximize talaga. Avoid nakasimangot, avoid maglungkot-lungkutan. Paano ka malulungkot kung meron ka ng buhay na walang hanggan? Amen? Dapat sineselebrate ang everlasting life, and we should celebrate that every day. Kasi bakit mo siya papakawalan? Nandyan na nga sa kamay mo, tapos maglungkot-lungkutan ka pa, magdadramang bukid ka pa. Hindi nyo ba nahalata? Pag nalulungkot ka, nagsisimangot ka, iba ang hila ng lupa, pababa. Di ba? Kaya si Vicky Bello, tinataas tayo. Tinataas ang mukha natin kasi ibang hila ng lupa. Mga kapatid, every day we deteriorate. We are healthier yesterday than today. And the time ticks and tacks. Tick-tock. Lumalapit tayo sa appointment natin with the Lord. We're getting closer to that. So that's why every single day, it's gold. Maximize it, enjoy it. Kasi napaka-limited lang ng time. So, James chapter 4 sabi niya, you are like a mist. Parang hamog ka lang, parang fog. Nandyan ka for a while and then in a little while, you vanish. So life is so fragile. Napakaikli lang talaga ng buhay. Napakabilis na niyang dumaan. Minsan pag tingin mo, pag ganun-ganun ka pa sa salamin, pag ganun mo, may guhit na pala. Ay, kulubot na pala, hindi na pwedeng maggaganon. Kasi nakikita natin mga kapatid, every single day, we deteriorate. Reality po yun. Kaya kumikita ngayon ng mga derma, kumikita ang mga hila sa mukha, hila dito, hila doon. Hindi nyo ba nahalata? Grabe ang pagsulputan noong 1950s, 1960s, 60s, wala namang binabatak ang mukha. Pero ngayon, batakan ng mukha. Tinatanong ka pa, normal na, naka-botox ka? Normal na lang, di ba? Parang kulang na naman, naka-formalin ka na, di ba? So, parang casual na lang tinatanong yung mga chemicals na tinuturok sa katawan at mukha ng tao. Noon, nakikita ko, nung maliit pa ako, dinidextrose yung may mga TB, may mga sakit. Ngayon, nagpapadextrose, di ba? Para lang pumuti. So, people trying to catch up things because time is limited. Napakalimitado lang ng oras. So dapat take advantage of time and maximize everything. We should maximize everything. Maximize your children, maximize your husband, maximize your wife, maximize everything. Kasi they will not be there forever. Tandaan niyo mga kapatid, kung hindi mawawala ang husband mo, baka ikaw ang unang mawala. Kung hindi mawawala ang anak mo, baka ikaw ang unang iwanan ng
baka una mong iwanan ng mga anak mo. Just like buying a diamond earrings, mga kababaihan. Pag bumili ka ng hikaw na diamond, or sige, bili ka ng 5 karat, oh, gagastos ka ng milyon-milyon para sa hikaw na yan, ihanda mo rin ang sarili mong mawala yan. Kasi kung hindi ka iiwanan ng hikaw ang iiwan sa iyo. Kung di mo iwanan ng hikaw, mga kapatid, ang hikaw ang iiwan sa iyo. So everything is just temporary. Everything will just vanish in thin air. What your eyes can see, what your hands can touch, they are all subject to decay. They are all subject to vanish. Tingnan niyo yung mga seatmate natin ngayon. Next Sunday, hindi mo na siya seatmate. Sa ibang upuan na siya uupo. Kasi every single moment is special. Yung inuupuan nyo ngayon, diyan talaga kayo nakalaang paupuin ng Diyos. Diyan talaga kayo nakalaang, dinisenyo ng Lord na makinig ng kanyang mga. Take advantage of time, maximizes. How do we do that? Express your gratitude. Go to people who you truly trust. Punta ka sa mga taong pinagkakatiwalaan mo. People who you truly trust, puntahan mo. Don't break your kindness, don't break their trust, their kindness to you. Mahirap makuha ang tiwala. Tama ba mga kapatid? Mahirap siya. Ang laking gastos para pagkatiwalaan ka pa. Tapos just pulling one wrong thread and everything will just fall apart. So nakita natin mga kapatid, ang tiwala hindi siya nabibili. Hindi siya available sa SM. Kaya utang na loob. Pumunta tayo sa mga taong pinagkakatiwalaan and we continue to trust them and let them trust you. Importante yun. Balikan natin ang mga taong pinagkakatiwalaan tayo, lalo sa mga negosyo. Alam niyo mga kapatid, sa business kasi maraming nakawan, hindi lang sa politiko, marami rin sa negosyo. Hila dito, kabig dito. Alam niyo mga kapatid, pag nagnanakaw tayo, luging-lugi ka. Kasi bakit? Una sa lahat, pag nagnanakaw ka, ikaw yung unang nakaalam na magnanakaw ka. Yung ninakawan mo, hindi pa niya alam na walan siya. Ikaw yung first talaga, the first person who will be informed na kawatan ka. Kaya don't ever steal. Even pag may mga taong pumapasok sa party or pumupunta sa mga, huwag mo silang pagsabihan ng hindi maganda. Huwag mong nakawin ang kaligayahan nila. Huwag mong nakawin yung eksena nila. Katulad ng pag-attend ng party, hindi mo birthday pero ikaw pinakamagandang damit, attendee ka lang. Di ba? Bigyan mo naman ng konting spotlight yung iba. Minsan nga lang siya kuminis at gumanda, pagbigyan mo na. Ganun yun. We always share our spotlight to other people. Ganun ang style ng Panginoong Jesus. Hindi palagi ang star siya. Minsan, pinupuntahan niya ang mga taong walang spotlight, katulad ng babaeng dinudugo, katulad ng mga lumpo na hindi nakakalakad, katulad ng mga bulag na hindi nakakakita, katulad ng mga taong naliligaw. The Lord came to seek and save the lost. Because the Lord wanted to share spotlight. Kaya nga sasabihin nila, bakit naging pastor si Kuya Amir? At bakit naman hindi? Diba? Maraming issues. Minsan ang nakaupo dyan, ba't siya ang speaker natin? O di ikaw mag-speak. Diba? Wala kayong choice, mga kapatid. Kasi bakit? Gusto kong ginagawa ko at mahal ko ang nagpapagawa nito sa akin. Wala kayong magagawa dyan. Kaya even my father and my mom and dad asked me, anak, bumalik ka na sa pagka-Islam. Sabi ko, Ma, Pa, ang duty niyo iluwal lang ako. Pero yung hanapin ang sarili kong kaligayahan at kapayapaan, assignment ko yun. Hindi niyo assignment yun. Dito ako masaya, dito ako payapa. Sabi niya, malaki namang kinikita mo as designer. You are so famous, you are everywhere. Bakit, kailan mo pa? Mag-attend ka lang ng Bible study, huwag kang mag-preach. Gusto nila, attendee lang ako, ayaw nilang mag-preach. Sabi, tama, natanggap na namin, Christian ka, nag-attend ka ng Bible na yan. Tigilan mo yung pag-preach kasi binabahagi mo ang pangalan ng Panginoong Hesus. Sabi ko, the more nga gusto kong mag-preach para mas maraming makaranas ng pag-ibig ni Jesus. And my mom received the Lord. Nakasama ko siya sa folk arts, nakilala niya ang Panginoon. Nung pumanaw siya nung COVID time, I was so happy because she attended many Bible studies, she attended many worship service. Hindi ko lang naabutan ng papa ko because my dad passed away too early. But my mom, she was able to enjoy her Christianity.
At sabi ko pa nga, halika, punta tayo sa folk arts. Sabi niya, anak, baka hindi ako tanggapin doon kasi ang suot ko pang Muslim, nakabalot kasi siya sa ulo, sabi ko, ma, dito sa pananampalataya ko, hindi tinitingnan ng itsura, kundi ang laman ng puso. Hindi tinitingnan ko anong hugis or anong laki ka, anong yaman mo. Ang tinitingnan ng Lord, yung mga nakaupo dito ngayon, hindi tinitingnan ng Lord kung nandito ka. Ang tinitingnan ng Lord, na-bless ka ba? So, the Lord is very particular of inside, not outside. Because everything outside can be what? Can be fake. Pwede i-pretend mo. Kaya alam na alam ng Lord yung kanina para sa, tagal naman magsalita niya, hindi pa matapos. Diba? Alam din ni Lord. Kita din ni Lord yan lahat. So, wala kayong magagawa. Lahat nakikita niya. So mga kapatid, go to people who really respect you. Yung mga taong ginagalang kayo, hanapin niyo sila muli. Go for that particular crowd. Go and say, thank you pala. So yung mga taong nagtiwala sa inyo kanina, number 1, go back and tell them, thank you pala. Maraming salamat sa pagtiwala, sa pagtitiwala nyo, maraming salamat. And number 2, people who really respect you. Nung nire-respeto ka, as is where is. Amen? Yung ano ka, nire-respeto ka, you should go back to them and say thank you. Alam niyo mga kapatid, sa panahon ngayon, people are very picky and choosy. Katulad ko, I'm very picky this time. When I go out with some friends and these people don't enjoy my company, I drop them like a hot potato and change my group. Doon ka sa mga taong tanggap ka. Doon ka sa mga taong nirespeto ka, minamahal ka, kung sino ka at ano ka. That is very important because that is pure Jesusness. Yung marunong tanggapin, patawarin, at mahalin ang kanyang kapwa. Yan yung hinahanap ng Panginoon Jesus. Oh my God, what kind of people are these? Ayoko, they're so poor. Ang daming drama, di ba? Bakit? Hindi ka pa mamamatay? Di ba? Alam mo, mga mayayabang, ito yung gusto kong tip. I thought all the while when you are up there, ang sarap ng feeling. Now I discovered when I was interviewed in many television, in CNN, isa lang yung sagot ko. Isa lang talaga ang pwede kong ipagmalaki. Sabi ko, totoo pala ang sabi. There's nothing you can get putting yourself up in the pedestal. Kasi pag inaangat mo ang sarili mo, ang laki ng space ng babagsakan mo. So it's better to be grounded para walang space na pagbabagsakan. Amen? Keep yourself humble. Kasi sabi ko, ano yung pagmamalaki ko? O sikat ka, pinapalakpakan ka, inimbita ka ng iba't ibang bansa para mag-show. Sabi nga ng mga kaibigan ko, last March, I did Paris Fashion Week. Pagbalik ko dito sa Pilipinas, sinabi, ano namang sunod? So, September, I'm invited again for Milan Fashion Week. So, sabi ko, alam nyo, lahat yan nangyayari, pero isa lang talaga ang nasa loob ng puso ko. Ang sarap na may Jesus. Kasi si Jesus ang nagpaplano, nagbabalak at nag-aayos ng lahat. Hindi tayo. Alam niyo mga kapatid, God is a God of law and order. He put everything in places. You don't need to sweat and toil to get everything because He prepared everything for you. Totoo yan. And remember, the God who promised that is the same God who opened the Red Sea. Ayun yung maniwala. Naibukan niya ang Red Sea para dumaan ang mga Israelita. Just imagine that. Tapos that God promised you na hindi kita iiwanan at hindi kita pababayaan. Ang gagawin mo lang manalig at maniwala. What a comfortable thing to do. So nakita natin, go to people who really respect you. Nirerespeto ka, tanggap ka, hindi ka nililibak. Yun ang mga taong puntahan mo. Thank you pala. Salamat na hindi mo ako nilait, minamaliit. Kasi napakarami pong mga laitera. Di ba? Siguro walang salamin sa bahay nila. Di ba? Yung mga mahilig manira ng kapwa, mahilig mag-chismis, magmamarites, walang salamin yan sa bahay nila. Nag-crack na lahat nung nanalamin sila. Totoo yan kasi why do you tell people negative things or share to other people about lives of other people? Alam niyo, hindi ka masyadong busy. Kasi pag busy ka, lalo busy ka sa Panginoon, busy ka sa magandang buhay na ito, wala kang time mag-chismis. Tama? Pero pag hindi ka busy, idle ka, best friend mo talaga si Taning, holding hands pa kayo, di ba? Ang title ng pelikula niyo, Hawak Kamay. Lagi na lang kayo nagchichismis, nagbubulong-bulungan. So, go to people who really respect you and go to people who really value you.
Importante yun. Importante yung pinapahalagaan ka, mga kapatid. Yung nagkikwento ka, nagsishare ka, pinapakinggan ka. Value those people and say, thank you. Salamat po for listening. Salamat po for giving value to me. Totoo yan kasi yan ang mga dapat bigyan natin ng halaga. Kasi yung mga taong binavalue ka, hindi ka minamaliit. Tama po ba? Hindi ka minamaliit. When you talk, they listen to you. Alam niyo mga kapatid, this life is full of negativity. Do you believe that? So hanapin niyo yung positive. If ang audience mo, hindi sila masaya sa'yo at lagi ka nililibak, mag-change po kayo ng audience. Kaya ako, motto ko sa sarili, if you don't enjoy on the right wing, go to the left wing. Maghanap ka ng taong na-appreciate ka. Huwag natin hanapin yung mga taong walang ginawa, kundi maliitin ka, sasabihin, kulang ka, dapat ganito ka. Mga magulang, no? A piece of advice, stop telling your children na bobo ka, tanga ka, ang likot-likot mo, no, stop saying those things to your children. Dapat ipakita natin kasi yung mga anak natin, pagtanda natin, sila naman yung malaki. Amen? Sila naman yung mag-aalaga. Nung maliit pa, sinabi mong bobo siya, paglaki niya, bobo yung nag-aalaga sa'yo. Gusto mo ba yun? So, dapat we keep on pushing them to be good. So, go take advantage of time and go to people who will sincerely love you. Yan. Mga taong mahal ka talaga. Mga taong ayaw kang iwanan. Mga taong lagi kang tinitext na, kumusta po? Hindi yung nangungutang ha? Kumusta po? Okay ka lang ba? May worship tayo sa ganito, may ganitong lakad, may kainan. You are always invited. Pahalagaan natin yun. Ako, one thing I really appreciate in my life, that's why, mga kapatid, I'm going to share these sentiments to you, but I'm happy, though. Sa journey ko, sa buhay ko, sa mainstream world, talagang ginagalang ka, pinapalakpakan ka, Amir Sali, blah, blah, blah. Pero alam niyo ba, ang malakas at matindi kong mga heartaches sa loob ko ng church na tikman. Nandiyon laitin ka, nandun yung pinapahinto ka magturo ng Bible study. Anong karapatan niyan magturo ng Bible study? Kumukulot ang boses niyan. Anong ganito? Anong ganito? Ang daming kumontra. Hindi ko naman sinabing taga day by day sila, ha? But I'm telling you, duguan ako, ang dami. My family treat me so well. I grew up in a very comfortable family. I went to very good schools. I work as a fashion designer and work and travel the world many times. Respected, accepted, and loved. Pero pagdating ko sa church, doon ko nakikita yung, ba't siya ang speaker? Nasaan yung love? Diba? Kung si Jesus bumaba nga, tinalikuran yung comfort ng langit para asikasuin yung mga babaeng dinudugo, yung mga outcasts, yung mga nire-reject ng church. Tapos dito sa loob ng church, dapat ang binabahagi natin, pagmamahal. Amen? Ngayon, sabihin niyo sa katabi niyo, I love you ulit. Ayaw nyo yata di ba? Totoo. Kasi alam nyo, magbanggaan kayo niya sa langit. Ikaw yung nagsabi sa akin, I love you. Nakasimangot ka nung sinabi mo, di ba? Langit naman ang punta nito, di ba? Kung merong ibang pupuntan dito, pasensya na. Di ba? Tayo magagawa. Pero our destination is heaven. Dapat we celebrate heaven while on earth. Amen? Habang nandito tayo, nakikita na biyaheng langit talaga tayo sa pamamagitan ng ating pakipagkapwa at pakisama, sa pamamagitan ng ating salita at pakipagkapwa. The God you know is the God you show. Tama po ba? And the love you discovered is the love you share. So mga kapatid, useless na tawagin kang Christian o believer or born again, whatever your title or branding, dapat nakikita sa atin ang Diyos na tinatangkilik natin sa ating asal, isip, salita at gawa. Dapat visible yun. The God you know is the God you show. So, people who sincerely love you and want to stay in your life, tandaan natin, they are there, no ifs, no buts. So, find time to love them. Find time to say, thank you pala. Salamat at minahal mo ko. Salamat at pinahalagaan mo ko. Salamat at tinanggap mo ko. Maraming salamat. So find time to say I love you. Bakit? Importante po yung I love you.
Kasi alam niyo mga kapatid, minahal tayo ng Diyos kahit hindi tayo kamahal-mahal. Amen? Tinanggap tayo ng Diyos kahit hindi tayo katanggap-tanggap. Pinatawad tayo ng Diyos kahit hindi tayo kapatapatawad. That particular three important things, or the thing we call Jesusness, is very important, mga kapatid. We cannot give ourselves a brand na believer, ako follower ako ni Jesus, pero hindi naman natin kayang tanggapin ang kapwa natin. Tandaan niyo mga kapatid, when you reject one person, sabi niyo, sino yan siya? Bakit ganyan siya? When you belittle other people, you don't accept them. Remember, once upon a time, you're also accepted by God. Sino ka para hindi tanggapin kung ano sila o anong nakaraan nila? Tayo rin man ay tinanggap din ng Diyos kahit hindi tayo katanggap-tanggap. Pag hindi ka mapagtanggap na tao, hindi mo pa kilala si Jesus. Second level, pag ikaw ay kay Jesus, dapat ikaw ay mapagpatawad. Because araw-araw nagkakamali tayo. Araw-araw nagkukulang tayo. Araw-araw humihingi tayo ng tawad. Tapos ayaw mong patawarin yung nagkamali sa'yo. Don't play God. Kung gusto mong maranasan ang kapatawaran ng Diyos, dapat handa tayong magpatawad sa ating kapwa sa anumang oras. Alam niyo, nagkamali lang sila. Bukas makalawa, magkakamali din tayo. We also need forgiveness. So we should always be quick to forgive others because Jesus is so quick to forgive us. And above all, learn to love people as is where is. Kasi tayo man din ay recipient ng love ni Jesus kahit hindi tayo karapat-dapat. John 13:34 says, "A new command I give to you, love one another as I have loved you, so you must love one another." So sabi sa Tagalog, isang bagong utos ang binibigay sa atin. Isang bagong utos ang binibigay sa atin, magmahalan tayo tulad ng pagmamahal ng Diyos sa atin. So, dapat ay magmahalan tayo. Bakit kaya sinabi niya yun? Inisip ko, bakit kaya sinabi ng Lord na dapat magmahalan tayo? Kasi wala namang need na sabihin niyang magmahalan tayo kung talagang nagmamahalan tayo. Kasi hindi tayo nagmamahalan. Kaya ni-remind tayo, sabi niya, tigilan niyo yung 10 utos na yan. Hindi niyo naman kaya. 5 lang nasusunod, 6 lang nasusunod, 7 lang nasusunod. When you cannot complete the 10, it's not 10 commandments anymore. So, drop it. Palitan natin ng isa. Sabi niya, "A new command I give to you. Love one another as I have loved you. So you must love one another." So mga kapatid, pag titingnan natin clearly, sabi ng Lord, minahal kita kahit hindi ka kamahal-mahal. O ngayon, gusto ko, sabi ni Pastor Ed, ang hiling ni Pastor Ed, tingnan niyo yung katabi niyo, kamahal-mahal ba yan? Di ba? Sabi niyo, ew. Di ba? Pero sabi ng Lord, love one another. It's very important to love one another. Alam niyo mga kapatid, nagulat ako sa mga kwento ng, if I read the Bible and I say, love your neighbor as you love yourself. And most of us, we hate our neighbors. Di ba? Nandiyan na naman, tatapon na naman ng basura. Hate natin sila. Pag di mo ang neighbor, yung neighbor natin, pag magkaraoke, ang ingay-ingay. Di ba? We hate our neighbor. Pero sabi ng Lord, love one another. Love your neighbor. So it's very important to love our neighbor because our neighbor will be our immediate family in times of trouble. Amen? Ang mga kapitbahay natin, ang magiging pamilya natin, pag may baha, pag may lindol, pag may sunog, mga kapitbahay natin ay magiging pamilya natin kasi nagtutulungan tayo. What if your family is so far, like many miles away, paano mo sa tawagin in times of trouble? Pero yung iniwan mo ang bahay mo, biglang nagliyab, nasunog, siyempre, kapitbahay mo, nandun, wala si Maring ganito, wala si ganito. So, kuha sila ng tubig, buhusan nila ng tubig ang bahay mo para mamatay yung apoy. Pero pagkaaway mo ang neighbor mo, gasolin ang ibubuhos niyan. Amen? Kaya maging mabait tayo sa neighbor natin. Kaya sabi na Lord, ang talino ni Lord, sabi niya, love your neighbor. Sabi ko, bakit neighbor tayo? Hindi pa pwede love your family. Love your neighbor because your neighbor will be immediate. You will be your immediate family in times of trouble. So, love is very important to share. Ito po ang gusto natin i-highlight sa lahat-lahat. Love is very important to share.
At gusto kong bigyan ng emphasis kasi sa maraming messages, narinig ko yung love is two-way. Baguhin naman natin today, love is one way. Kasi sinabi sa John 13:34, a new command I give to you, love one another as I have loved you. So you must love one another. Ibig sabihin, yung love ni Jesus for us is one way. Wala siyang hinihiling, wala siyang hinahanap, wala siyang inuutos, wala siyang kinokollect. Kusa lang talagang binigay ni Jesus ang love niya sa atin without in return. Tama o mali? Wala siyang hinihiling sa atin. Wala siyang sinabi, love kita, mag-alay lakad ka. Love kita, hindi ka kumain ng isang buwan. Love kita, pag lagi kang nasa ministry. Love, walang ganun. Sabi niya, love one another as I have loved you. So our standard of loving people, it's one way. Just like Jesus loved each one of us. So mga kapatid, tandaan nyo, nung inisip ko bakit one way ang love, kasi alam niyo mga kapatid, pag nagla-love ka ng one way, ikaw yung nagbibigay ng love sa kapwa mo, ikaw yung unang kinikilig. Ay, bigyan ko to. Ikaw yung na-excite, nagbibigay. Pero subukan mong igawin mo siyang two-way. Binigyan ko siya, hindi naman siya nagbibigay. Di ba? Marami kang mga pabulong-bulong na, I gave, but hindi naman siya nag-in return. Alam niyo mga kapatid, it's very frustrating when you expect something that will not return back. Tama? Masakit sa ating kalooban na minahal ko siya, binigay ko ng buong buhay ko sa kanya, pero wala namang binigay sa akin ulit. Di ba may mga drama-dramang bukid at pumupunta pa sa Guadalupe Bridge, gusto nung lumukso. Di ba? So, ang daming mga drama, ano bang pinakamura at pinakamatalas na blade? Gusto kong maglaslas. Ano bang magandang lubid na gamitin para magbigti? Alam mo mga kapatid, when we keep on expecting, we are subject to disappointment. That's why we should not expect. We just simply give. Just like Jesus, He keeps on giving us. Hindi siya nag-expect. So wala siyang disappointment. So when we give, do not expect in returns. So para hindi ka malulungkot. You will be robbed of happiness, especially when you expect, because when we expect, we usually put standard on the things that we expect to return back to us. Sabi mo, binigyan ko siya ng cake, one whole cake yun. Tapos ang binigay sa akin, pulburon lang. Di ba? Kasi nag-aabang ka ng kapalit na even talaga sa binigay mo. Kaya yung mga misis, hindi naglalas ang mga Mr. and Mrs. sa mga relationship nila. Kasi bakit lagi nag-i-expect? Huwag kang mag-expect. Bigay lang ng bigay. Amen? Bigay lang ng bigay. Keep on giving because yung mamili kayo yung nagmamahal o kayo yung minamahal. Mas gusto ko yung ako ang nagmamahal kasi ikaw yung excited magbigay. Ikaw yung excited mag-share. Ikaw yung excited mag-render ng love. Pero yung tatanggap siya, di ka sure kung happy siya or hindi. Di ba? But importante, ikaw yung kinikilig sa iyong pagbibigay. Di ba? Pag umuwi ka, dadala ko si Mrs. ng ganito para matuwa nang siya bulaklak at cake. Ikaw yung na-excite na, saan ba yung red ribbon na malapit dito? Dito na lang ako. Ikaw yung na-excite. So, nandoon yung thrill. Alam niyo mga kapatid, pag ang tao excited pa, buhay siya. Tama? Kasi yung taong bibigyan mo, hindi naman ito lang, okay. Hindi siya masaya. Pero yung nagbibigay yung masaya, ikaw yung excited. So, ikaw yung buhay. Yung mga tumatanggap, patay. Di ba? Kasi walang reaction, wala man lang thank you, wala man lang. Kaya pinamagatan natin, thank you pala, kasi yan ang madalas na nakakalimutan ng tao. So, love is one way, and Jesus demonstrated that kind of love long time ago. 2,000 years ago, the Lord demonstrated that great love without asking in return. Kaya mga kapatid, as we conclude this message, find time to say thank you. Okay? Simply share your time with other people and say thank you for everything that you experience in life. Very powerful po ang thank you. Do you believe that? Ako, gustong-gusto ko. Pag sa kumpanya ko, ang mga staff ko nagti-thank you, madalas kong binibigyan ng bonus. Kasi bakit? Grateful sila thankful sila. Sabi ko, sir, hindi naman ako ga-ask ng salary increase. Sabi ko, mag-increase ka na. Kasi deserve mo yan. Kasi very grateful. Kasi ang Lord, tinitingnan tayo pag grateful tayo. Hindi, Lord, ito lang. Bakit? May patago. Diba? May mga ganon. Lord, ba't ito? Hindi naman itong hiningi ko. Diba? Alam mga kapatid, stop doing accounting sa mga binigay ng... Alam nyo mga kapatid, obserbahan nyo.
sa dami ng hinihiling natin sa Lord na hindi na ibigay, masigit na mas marami tayong tinatanggap na hindi natin hiningi at binigay niya. Amen? Magpasalamat tayo. Sabi, Lord, ba't may bagong kotse? Tricycle lang naman hiningi ko, di ba? Ganun si Lord. Pero yung, Lord, nasaan ang kotse? Sabi ni Lord, Beth, may patago ka ba? Kotse talaga hinahanap. Grade 2 lang inabot mo, kotse agad. Di ba? Di ba? Yung marami, parang masyado tayong entitled. Mga kapatid, God is the God of everything. He created the heavens and the earth. Walang hindi kayang ibigay ang Diyos sa atin. And even me, I never expected that in my life. Na aabot sa ganitong comfort, aabot sa ganitong sagana, aabot sa ganito. Because when Kuya Ed told me, you stay, huwag ka nang bumalik sa Saudi Arabia, dito ka na at dito ka pagpapalain ng Lord. Parang nagduda pa ako noon, pero sabi ko, no, I will take it like si Lord ang nagsasabi sa akin to stay. So we open Bible studies in different group, we open Bible studies in Binangonan, So nag-enjoy ako, hindi ko alam. Maraming ang interview sa akin sa mga newspaper at saka television. Ano ka ba? Do you want to become a fashion designer or you want to become a pastor? Sabi ko, the Lord Himself is a designer. Diba? Ang Diyos designer din naman. Yung butterfly pa lang, pagkalika ng Diyos sa mga pakpak ng butterfly, sa dinami-dami ng ginawang designer clothes na nakita ko, wala pa akong nakitang kasing ganda sa pakpak ng paru-paro. Amen? Ang tindi maggawa ng pattern. Yung, alam nyo, i-close up yung likod ng palaka. Pag makita yung pattern ng palaka, up close and personal, napakaganda ng pagkadesenyo ng Lord ng mga spots ng palaka. Palaka pa lang yan. Tayo masigit pa sa palaka, di ba? So I'm sure we are created fearfully and wonderfully by the Lord. Kaya yung mga katabi nyo, VIP yan, special yan. Kasi pinakahirap-hirapan ng Diyos, ilikhain yan. Kaya huwag nyong laitin. Amen? Kasi pag minsan nilalait, ba't yun yung ilong mo? Bakit yan? Ganyan pagka-design yan. Di ba? May laban ka. O kasi ipabelo mo yan, ipaipit mo konti, masyado siyang maluwag. Yun nga ang binigay ng Lord para pag makahinga ka, lubos at wagas. Amen? Huwag nang kontrahin. May purpose yan. Di ba? May purpose yan. Bakit iipitin mo nang iipitin? Tapos magtataka ka pa kung bakit na hospital ka palagi. Siyempre, kapos sa hininga. Di ba? So, Ecclesiastes chapter 3 verse 12, sabi dito sa Ecclesiastes chapter 3 verse 12, sabi dito, I know that there is nothing better for people than to be happy and to do good while they live. Sa Tagalog, alam mo bang walang pinakamabuti sa tao kundi ang magpakaligaya at gawin ang pinakamabuti habang siya'y nabubuhay. Dapat i-enjoy talaga natin ang life to the fullest. It's very important to enjoy life to the fullest habang tayo ay nabubuhay. Be happy and do good. Happiness is a state of mind. Dapat pipiliin mo yun. Alam niyo ba, na pipiliin natin ang maging maligaya? Parang talino. Alam niyo ba yung talino? Walang paggising sa umaga, matalino na ako. Walang ganon. Pipiliin mo maging matalino. Pipiliin mo maging maalam. Pipiliin mo ang mag-learn. Alam niyo, karamihan sa Pilipino, pag pumunta sa school, anak, bilisan mo pag-aaral kasi kailan mag-graduate ka na para kumita ka na. No. Hindi dapat ganun. Dapat, anak, pumasok ka sa eskwelahan para marami kang matututunan. Dapat ganun. Kasi yung natutunan natin, yun ang magbibigay sa atin ng kita. What we learn will give us earnings. Amen? So, go to school to learn. Don't go to school to earn. Because what you learn will give you much earnings. Kaya nga, dapat sa buhay na ito, Ecclesiastes chapter 3 verse 2, be happy and do good. Happiness is a state of mind. Pipiliin natin ang maging masaya. Pipiliin natin na maging masarap tayong kasama at palagi tayong hinahanap ng iba. Alam niyo ba, pag masarap kang kasama, masaya ka, mabuti ka na, masaya ka pa, lagi kang hinahanap ng mga kaibigan mo, ng mga taong malapit sa iyo. Alam niyo mga kapatid, there are 7.8 billion people in this planet, I think, or more. If you are happy and you're good, you are wanted. Amen? Hinahanap ka ng buong mundo.
ang sarap kaya kasama ng happy person. Di ba? Subukan yung sumama ng hindi happy person. Di ba? Ay, ang ganda ng paligid. Talaga. Ganun lang. Ay, ang sarap ng pagkain. Talaga. Walang reaction. Di ba? Sabi, kunin na to ni Lord. Parang nagmamadali. Di ba? So nakita natin mga kapatid, pag ang tao kasama mo masaya, you like to go out with them all the time. Kasi mga kapatid, ang mundo napakalungkot na. Ang mundo binubombard na tayo ng mga bagay na nagpapalungkot sa atin. And even the mainstream media and everything, kahit Facebook, di ba? Pag makita mo yung Facebook, nalulungkot ka kasi nasa ibang bansa sila, kami dito lang. Laging ganun, marami kang bitterness, di ba? Tumayo ka na lang sa puno ng papaya, hahawak ka sa dahon para magpa-picture ka sa Facebook. Di ba? Gagawin mo na lahat para makipag-compete sa mundong ito. Pinupost nila ang mga damit nila, sapatos nila, bag nila, pagkain. Parang pinapalungkot ka. Alam niyo mga kapatid, when you are a happy person, especially you know that you have God, when you know that you have Jesus in your heart, in your mind, you are the happiest person in the planet. Totoo po yun mga kapatid. Hindi siya char. Totoo talaga. Kasi alam niyo mga kapatid, pag meron kang Diyos sa puso mo, Diyos sa isip mo, punong-puno ka ng pag-ibig dahil ang Diyos ay pag-ibig. So, hindi ka pwedeng malungkot. So, happiness will really reflect in your face at makikita, especially when you're happy and you do good. So, if you are happy and you do good, panalo ka na. At wanted ka ng buong mundo, ha? Hanapin at hanapin nila talaga. Life is so short and we should not make it shorter. Share your love generously at talagang huwag niyo ipagkait ang pag-ibig na meron ka. Kasi alam niyo bakit mga kapatid? Kung meron kang Jesus, meron kang pag-ibig. Dahil ang pag-ibig ay si Jesus. Tama po ba? So if you have Jesus in your heart, you have Jesus in your mind, you will never run out of love. In fact, sobrang stuck natin ng love, kaya ipamigay niyo yan. Ipamigay. Because we will never run out of stock sa love. Kasi God will always be everlasting. Hindi mauubos ang Diyos sa puso at isip natin. Kaya huwag maramot. Tandaan niyo mga kapatid, ang maramot, bilang na ang araw. Totoo yan. Ang mga maramot, bilang na ang araw. Kasi mga kapatid, nagmamadali silang i-keep because they have limited time. But those who are generous are not scared to let go of things. Why? Because they knew that the God who blessed them yesterday is the same God who blessed them today and the same God who will bless them tomorrow. Amen? Hindi sila takot magpakawala. Yung mga takot, kuripot. Tingnan nyo, alam mo, pinakamalungkot na tao sa balat ng lupa, yung kuripot. Kasi bakit? Una niyang pinagkakuriputan ng sarili niya. Yung, sarap naman ng cake na yun, wag na, tago ko to. Hindi ba siya nangalang kakain? Hindi ba tinitipid pa niya sa... Kasi ang mga kuripot, hindi niya tinitipid yung pinamimigay niya sa iba. Pati sarili niya, biktima. Oo, hindi niya ang sarap-sarap ng cake bilhin. Ay, hindi, tago ko na lang to. Tapos nung namatay ka, yung kamag-anak mo nakikinabang ng tinatago mo, talo ka. Diba? So, you need to enjoy what you have, your resources, sineselebrate it and enjoy natin. So, Ecclesiastes chapter 5, verse 15, very clearly, sabi dito, everyone comes naked from their mother's womb and everyone comes so they depart. They take nothing from their toil that they can carry in their hands. So kung paano tayong walang dala ng isilang, dito sa daigdig, wala rin tayong madadala pagpanaw natin. Wala tayong madadalang anuman sa ating pinagpaguran. O ba't ka tago ng tago? Di ba? Bakit ka nagkukuripot? Di ba? Pag darating ng mga kamag-anak, ding-dong, ding-dong, itago niyo mga pagkain, itago niyo, di ba? Pinapatago talaga ng mga pagkain lahat. Tapos pag dumating mga kamag-anak, wala pa nang sinasabi, naglulungkot-lungkutan ng mukha. Bakit? Diba? Takot utangan. Alam niyo mga nauna na yung mga monster sa isip mo at puso mo, talo ka. Dapat we should always be positive. Alam niyo mga kapatid, pag merong lalapit sa hihingi ng tulong, you should always be happy to share. Why? Because God is using you as a channel of blessing. Biro mo, pagpapala ng Diyos dadaan sa iyo, ikaw yung uutusan niya para iabot sa iba, sino ka? So, dapat we should always be ready to share. Sabi dito, wala tayong madadala pag mamamatay. Kaya pag magyayabang ka, mayaman ako, ang sagot dyan, mamamatay ka rin. Tama? Sikat ako, mamamatay ka rin.
Di ba? Totoo yan, reality. Kaya ang kamatayan, hindi dapat kinatatakutan. Dapat excited nga tayo. Ay, mamamatay ako soon. Dapat mag-shopping na ako ngayon. Ay, mamamatay na ako. Totoo yan. There's time to be born and there's time to die. Kaya it's very important. Lord, thank you because I'm going out today. After this worship service, I'm going to eat lunch. After this worship service, I will go out, relax. Totoo. Ito lang araw na itong hawak natin. Hindi natin hawak ang bukas. Kaya dapat i-maximize natin at enjoy natin lahat. Okay, so very clearly, pinapaliwanag talaga ng Diyos sa atin ang mga magagandang bagay. We take nothing from when we depart. Bakit tayo magmaramot? Mga kapatid, huwag tayong magmaramot sa iba. Unahin natin bigyan ang sarili natin because when you know how to give to yourself, it's easy to give to others. Always give time to love yourself. Unahin mo talaga ang sarili mong bigyan kasi ang pag-ibig, madali ipamigay kung ikaw mismo nakakaunawa ng pag-ibig. Tayo ang unang recipient na tulad ng sinabi ko kanina, pag magnanakaw ka, ikaw yung unang nakaalam na magnanakaw ka. At pag maibigin kang tao, ikaw rin yung unang nakakaalam kung maibigin ka. So, James chapter 4 verse 17, if anyone then knows the good they ought to do and doesn't do it, it is sin for them. Sa Tagalog, ang nakakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi ito ginawa, ay nagkakasala. So, don't allow yourself to be robbed of happiness, mga kapatid. Dapat ini-enjoy natin ang bawat sa know the good and spread the goodness. Mabuti ka, spread it. Generous ka, spread it. Alam niyo mga kapatid, ang pinakamatibay na tao sa balat ng lupa, ang taong hindi takot mamigay. Ang taong hindi takot magpakawala. Kasi matibay ang Diyos na pinaniniwalaan niyang ang Diyos na nagbibigay, siya rin magbibigay bukas. Pero yung mga maramot, sabi ng Lord, ay may hawak pa, wag na muna. Di ba? Hindi magpapakawala. Sabi, pag dumaan ng basket, mamimili pa, 50 pesos na lang. 500 dito muna. So, hindi yan alam, nakikita ng Diyos lahat. Yung totoo yun, mga kapatid. Pag maramot ka, babalik din ang karamutan sa iyo. What you give is what you plant. What you do is what you plant. So definitely when you plant something, you will harvest that. Aanihin natin lahat. So to conclude this, think good. Then think God. 1 John chapter 4 verse 8. Whoever does not love does not know God because God is love. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. So mga kapatid, God is love and love is God. So when you share love to other people, like before, ito isi-share ko sa lahat. Nung naging Christian ako, hindi ako pinapauwi sa Mindanao. Kasi wala na akong ginawa kundi mag-hallelujah, mag-praise the Lord. Ayaw na ako pauwiin sa Mindanao. But when I discovered Jesusness, when I discovered beautiful teachings coming from the Lord, of course, through our many studies, umuwi ako sa Mindanao, hindi ko na ginagamitan ng mga Ephesians, Galatians, no. Sinare ko sa kanila, alam mo, sabi ko sa mga kapatid, kasi nakakauwi na ako sa Mindanao, nag-patch up na kami, okay naman kami. So, ngayon, namumroblema ang mga kapatid ko lahat. Kasi sa magkapatid kaming 6, one passed away, so 5 na lang kami, ako lang ang Christian. Pero mga kapatid, I'm telling you now, lahat ng pamangkin ko, Christian lahat. Dinadala ko sila sa simbahan, lahat ng pamangkin, mga anak nila, kaya pag umuwi ako, nagpipray, hindi ako nag-hallelujah. Diretso talaga pag-pray na, Lord, maraming salamat sa biyaya. And I remove some mga Ephesians, Galatians, mga ganon. Hindi ko sabi ko nga, alam nyo, sinishare ko sa mga kapatid ko, alam nyo, a new command God gave to us that we should love one another the way God loved us. So we should do that thing. We should love one another. Sabi ng mga kapatid ko, ay gusto ko yan. Kasi bakit nawala yung John 13:34 yung pangalan, pero ang nilagay ko yung word. So every time mag-share ako sa mga kamag-anak ko, mga kapatid ko lahat, tinatanggal ko yung mga numbers lahat. Then nadi-discover nila, nasa Bible pala yung sinabi mo. So sabi ko, pareho lang yun. Word of God yun eh. So sabi ko, yun yung sinabi. Now, I'm shocked because some of my relatives, they are Haji and Hajjas in Mindanao. Ginagamit nila yung word
Uy, dapat accepting ka. Uy, dapat forgiving ka. Dapat loving ka. And that particular word, they are completely Jesusness. So nakita natin mga kapatid, huwag tayong masyadong churchy na ginagamit. Subukan nyo sumama sa gala, mag-mall, tapos ang kasama mo, halika kain tayo, sabi sa Galatians, ano ito, ganito, ay sabi sa Ephesians, ganito, dapat ang lakad mo daw, sabi ng Corinthians, ganito. Sasama pa kayo ulit? Di ba? Nakakapagod kasama yung mga ganong klaseng uri ng tao. Bakit hindi na lang magmahalan? Di ba? Bakit hindi na lang maging simple? Simplify things. Then you will gather a lot of people and you will spread your love generously talaga. So nakita natin, think good, think God. At mga kapatid, as we end this, thank God all the time for being loving. Psalm 136 verse 2 to 3. Give thanks to the God of gods. His love endures forever. Give thanks to the Lord of lords. His love endures forever. Pinakadakilang Diyos ng mga Diyos ay pasalamatan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Ang Panginoon ng mga Panginoon ay ating pasalamatan. Sa pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. So that is my challenge to all of us today, na this is your day. This is my day. Simulan na natin pagbabahagi ng pag-ibig sa iba. Kasi tomorrow is just a promise. Yesterday is over. Today is cold cash. Spread the love of God. Pagpalain tayong lahat.